Sa isang explosive na pagdinig sa US Senate Foreign Relations Committee, nabigla ang marami ng muling mapag-usapan ang Pilipinas, hindi lang basta kaalyado, kundi bilang susunod na pinakamalakas na sentro ng isang military power sa Asia Pacific. Pero teka, totoo bang ginagawa tayo para sa ating kapakanan? O may mas malalim at mas madilim na plano ang mga dayuhang puwersa? Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kamakailan lamang, ang mga pahayag mula sa mga mambabatas sa US Senate ay naging sentro ng usapin tungkol sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa depensa at pag-transform nga sa Pilipinas bilang isang superpower center ng militar ng US. Sa isang heated na pagdinig, si Senator Pete Ricketts at US Assistant Secretary of Defense Randall Shriver ay nagbigay ng mga pahayag na naglalarawan kung gaano kahalaga ang Pilipinas bilang isang strategic na kaalyado ng Amerika sa rehiyong Asia Pacific. Simula pa noong 1951, nang pirmahan ang Mutual Defense Treaty, MDT, ang Pilipinas ay naging isang pangunahing kaalyado ng Amerika sa rehiyon. Naging mahalaga ang relasyon ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng depensa at seguridad. Ang MDT ay nagsisilbing isang garantiya ng suporta kung sakaling atakihin ang alinmang bansa. Sa kabila ng mga pagdududa na umiikot sa mga benepisyo ng alyansa, patuloy na nagpapatuloy ang mga joint military exercises. At ang Estados Unidos ay nagbibigay ng makabagong kagamitan at teknolohiya sa Pilipinas upang mapalakas ang ating kapasidad sa depensa. Subalit may mga katanungan na patuloy na bumangon. Ano ang mga tunay na layunin ng Amerika sa pagpapalakas ng kanilang presensya sa Pilipinas? Ang pagpapalakas ng ugnayang militar ng dalawang bansa ay nagbigay ng mga pagkakataon para sa Pilipinas na mas maprotektahan ang mga teritoryo nito, partikular na sa harap ng agresyon mula sa China. Sa mga nakaraang taon, naranasan natin ang patuloy na panghihimasok ng mga puwersang Tsino sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea, at isang malaking isyu ito na patuloy na sinusubukan ng Pilipinas at ng Amerika na tugunan sa pamamagitan ng mga hakbang na may kinalaman sa mga military bases at kooperasyon sa depensa. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng pagpapalakas ng ugnayang militar ng Pilipinas at Amerika ay ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, na nilagdaan noong 2014 sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Ang EDCA ay nagbigay daan sa pagpapalakas ng kooperasyong militar sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, kabilang na ang pagpapagamit ng ilang mga military bases ng Pilipinas sa mga puwersang Amerikano. Sa ilalim ng kasunduan, pinapayagan din ng Amerika na mag-deploy ng kanilang mga kagamitan at magtayo ng mga pasilidad sa mga lugar na may estratehikong kahalagahan tulad ng mga base na malapit sa South China Sea at mga teritoryong inaangkin ng China. Ayon kay Shriver, ang pagpapalawak ng mga EDCA bases ay isang hakbang upang maging mas handa ang Pilipinas at Amerika sa posibleng mga banta mula sa China at iba pang mga bansa. Ang mga base na ito ay magbibigay daan para sa mas mabilis na deployment ng mga puwersa at makabagong kagamitan. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong protektahan ang ating teritoryo at mapigilan ang anumang posibleng panghihimasok sa ating karagatang teritoryal. Sa ngayon, mayroon ng 9 na EDCA sites na pinapayagan ang mga puwersang Amerikano at balak pang dagdagan ang mga ito sa mga susunod na taon upang gawing isang superpower military hub ang Pilipinas. Isa sa mga pinakakritikal na usapin na tinalakay sa US Senate hearing ay ang pondo ng Pilipinas para sa depensa. Ayon sa mga eksperto, ang pondo ng Pilipinas para sa militar ay kailangang itaas sa 2% ng GDP upang makasabay sa mga bansang may malalakas na militar sa Asia. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay gumagastos lamang ng 1.24% ng GDP nito sa depensa, na mas mababa kumpara sa ibang bansa tulad ng Singapore na gumagastos ng 8.8% ng kanilang GDP sa militar. Kaya't nananatili ang tanong, kaya ba ng Pilipinas na maglaan ng mas malaking pondo para sa militar sa kabila ng mga pangangailangan nito sa ibang sektor ng ekonomiya? Si Shriver ay nagsabi na may kakayahan ang Pilipinas na itaas ang kanilang defense budget, ngunit ito ay isang proseso na maaaring tumagal. Ayon sa kanya, ang Pilipinas ay isang matatag na demokrasya na may mga ibang prioridad tulad ng mga proyekto pang-ekonomiya
at iba pang mga serbisyong pampubliko. Gayunpaman, naniniwala siya na ang kasalukuyang banta mula sa China ay isang mahalagang dahilan upang itaas ang pondo para sa depensa. Hindi lamang Amerika ang kaalyado ng Pilipinas sa pagpapalakas ng depensa. Kamakailan, nagpahayag si Shriver ng positibong komentaryo ukol sa kooperasyon ng Pilipinas at Japan, partikular na sa mga hakbang na nauugnay sa Taiwan. Ang Taiwan ay isang lugar na may malaking kahalagahan sa seguridad ng rehiyon dahil ito ay nasa gitna ng Pilipinas at Japan at isa sa mga pangunahing issue sa Asia-Pacific. Ayon kay Shriver, ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng militar at seguridad ay patuloy na lumalakas at ang Japan ay nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng mga pondo, pagsasanay at mga makabagong kagamitan para sa Pilipinas. Ang pinakamalaking banta na kinakaharap ng Pilipinas ay ang agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea at iba pang mga lugar sa rehiyon. Ayon kay Shriver, ang mga hakbang ng China ay hindi lamang nakapokus sa South China Sea, kundi pati na rin sa mga lugar na malapit sa Taiwan. Ang Pilipinas ay kailangang mag-ingat at tiyakin na ang anumang alyansa ay hindi maglalagay sa atin sa posisyon ng pagiging dependent sa ibang bansa, kundi bilang isang malaya at may kakayahang estado sa pandaigdigang komunidad. Sa kabila ng mga positibong aspeto ng kooperasyon sa Amerika, may mga katanungan pa rin na bumabalot sa tunay na layunin ng mga hakbang na ito. Ang pagdami ng mga military base sa Pilipinas at ang patuloy na pagpapalakas ng presensya ng Amerika ay may kaakibat na mga pangarap para sa global na kapayapaan, ngunit may mga pagkakataon din na maaaring may mas malalim na interes ang Amerika sa rehiyon. Tinutukoy ng ilang mga eksperto na posibleng ginagamit lamang ng Amerika ang Pilipinas bilang isang platform para sa mas malawak nilang agenda sa Asia-Pacific at maaaring hindi ganap na nakatuon ang mga hakbang na ito sa ating kapakanan. Ang mga hakbang na ginagawa ng Amerika ay tiyak na makikinabang ang Pilipinas sa aspeto ng proteksyon at pagdepensa laban sa mga banta mula sa mga karatig bansa. Ngunit may mga nagdududa na ang mga layunin ng Estados Unidos ay higit pa sa simpleng pagtulong sa atin. Ang pagtalima sa mga kasunduan na may kaugnayan sa pagpapalawak ng mga base at pagpapadala ng mga puwersang Amerikano ay maaaring magbigay ng puwang para sa mga banyagang puwersa na magtakda ng mga operasyon na hindi nakahanay sa interes ng Pilipinas. Sa kabila ng lahat ng mga tanong at katanungan tungkol sa ugnayang militar ng Pilipinas at Amerika, isang bagay ang tiyak. Dapat magsilbing gabay ang kapakanan ng Pilipinas at ang pagpapalakas ng ating soberanya sa paggawa ng desisyon. Mahalaga na patuloy nating pahalagahan ang ating interes at kalayaan sa harap ng mga pagsubok na dulot ng geopolitikal na tensyon. Huwag nating kalimutan na ang bawat hakbang na ginagawa natin ay may malalim na epekto sa ating kaligtasan at kinabukasan sa isang mas malawak na global na arena. Ang tunay na layunin ng mga hakbang na ito ay upang protektahan ang ating bayan at manatiling matatag sa harap ng anumang hamon mula sa mga dayuhang puwersa. Sa kabila ng mga benepisyo ng alyansang militar ng Pilipinas at Amerika, hindi rin natin maiiwasang magtanong kung anong mga sakripisyo ang kailangang harapin ng bansa. Halimbawa, ang mga kasunduan na nagpapahintulot sa Amerika na magtatag ng mga base at pasilidad sa Pilipinas ay maaaring magdulot ng mga issue tungkol sa ating soberanya. Habang ang Estados Unidos ay may layuning protektahan ang mga teritoryo ng Pilipinas mula sa mga banta, may mga nagpapaalala na ang mga hakbang na ito ay maaaring magbukas ng pinto para sa mga banyagang puwersa upang mag-operate ng malaya sa ating bansa na maaaring magdulot ng pagkakaroon ng impluensya sa ating mga lokal na desisyon. Ang Pilipinas ay kailangang mag-ingat at tiyakin na ang anumang alyansa ay hindi maglalagay sa atin sa posisyon ng pagiging dependent sa ibang bansa, kundi bilang isang malaya at may kakayahang estado sa pandaigdigang komunidad. Bukod dito, may mga nagsasabi na ang Pilipinas ay may kakayahang magtayo ng mga sarili nitong kasunduan at pakikipag-alyansa nang hindi laging umaasa sa mga banyagang puwersa. Ang pagpapalakas ng sariling mga kakayahan sa depensa tulad ng pagtatayo ng makabagong teknolohiya at pagpapahusay ng mga lokal na puwersa ay magbibigay sa Pilipinas ng mas matibay na pundasyon upang pamahalaan ang mga banta sa ating mga teritoryo.
sa pamamagitan ng pagbuo ng mga lokal na estratehiya at kooperasyon sa mga bansa sa rehiyon, maaaring makamit ng Pilipinas ang mas balanseng at malayang ugnayan sa mga makapangyarihang bansa habang pinapangalagaan ang ating mga interes at soberanya. Kaalam, natutuwa ka ba na pinag-uusapan ng US ang Pilipinas? Pabor ka ba na gawin tayong superpower military hub ng US? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.